Welcome to Donmar TV News Channel. Ikinalugod ng Malacanang ang double-digit na paglago ng ekonomiya ng bansa na pumalo ng 11.8% para sa second quarter ng taon. Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque, isang bagay na patunayan sa nilabas na datos ng Philippine Statistics Authority o PSA. Inayag ni Roque na ito ay patunay na kaya ang pagbabalanse sa pag-iingat ng buhay at paghanap buhay kahit may presensya ng pandemya. Magandang balita raw ito, lalo't ito na ang pinakamataas na GDP growth na naitala mula fourth quarter ng taong 1988. Ang italang pagsisipa ng ekonomiya ngayong ikalawang bahagi ng 2021 ay malaki niyang pagbangon mula sa pagkakatapa ng negative 17 na naitala para sa kaparehong period noong isang taon. Na itong bahagi pa ng pahayag ni Secretary Harry Roque. Well, nagagalak po kami na nagkaroon tayo ng ganyang kataas na pagbangon ng ating ekonomiya. And we're hoping po na bagamat tayo po ay nag-lockdown ngayon ng 2 weeks, na makakabawi pa rin tayo sa last quarter. Ginawa nga po natin itong lockdown na ito ngayon na para po makabangon tayo ng last quarter ng taon dahil yung last quarter po, traditionally, yan yung pinakamasiglang panahon para sa ekonomiya. Samantala, pinuna ng Partidong Aksyon Demokratiko si Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa naging pagbanta nito na hindi niya ibibigay ang tulong pinansyal sa mga mamamayan nang hindi nito binanggit na local government unit. Ayon sa nasabing partido na hindi na dapat haluan ng Pangulo ng pamumulitika ang pamimigay ng mga ayuda. Dapat anya isa-alang-alang na marami ang nasawi at marami na ang nawalan ng trabaho dahil sa nasabing COVID-19. Kahit na nasa gitna ng ang bansa sa pandemya ay abala ang Pangulo sa mga chismis at pamumulitika. Magugunit ang inatasan ng Pangulo ang Department of Social Welfare and Development at Department of the Interior Local Government na pangasiwaan ang pamimigay ng ayuda sa isang LGU dahil sa hindi nito maayos na nagagampanan ang pamamahagi ng ayuda. Sige. Usapang ugali daw. Sige, Yorme. Gusto mo sabihin ko sa'yo kung ano yung ugali mo? Ugali mo trapo. Ugali ng mga talunan. Akala mo yung paparinig mo, mas magaling ka na sa agila namin? Wow. Alam mo, Yorme, yung mga katulad mong maiingay na media lang ang katapat. My God. Ano nga ba talaga na bago sa Manila nang ikaw naging mayor? Sige nga. Tapos, paparinggan mo yung 15 years na naging mayor na walang media na nakasunod. Kung makaparinig ka, akala mo talaga napaka-perfect mo, di ba dapat malaman naming lahat kung bakit nagka-super spreader event dyan sa Manila? Di ba ikaw lang din ang imbita ng mga tao na wala ka palang bakuna na nakaredy para sa kanila? Na wala ka pala talagang plano? Nakakahiya naman po sa mga mayor na hindi maiingay. Na Diyos ko Lord, ang layo-layo mo sa kanila. Nakakahiya naman po sa mga mayor dito sa Mindanao na mga babae, PA at kinakalaban. Mahirap kasi sa'yo, Yorme. Kinakaibigan mo, di ba? Kaya wag ako, kasi usapang ugali, Yorme. Plastika. Overconfident na maging presidente at akala mo, matatakot kami kung tatakbo kang presidente? Sige, go! Kasi kung akala mo mananalo ka, wake up. Ingat. Alam mo, Mayor, ito po huwag kang pikon. As public official, huwag kang pikon sa mga batiko sa'yo maging favor or hindi. Huwag kang pikon. Kasi unang-una, pinasok mo ang larangan ng politika. Di ba? Pinasok mo ang ganyan. Di ba? Ngayon, hindi lahat ng sasabihin sa'yo bilang mayor sang-ayon sa mga gusto mong mangyari. Hindi pwede yun. Una-una, ano bang estado mo sa buhay, Mayor? Ano bang estado mo, Mayor? Mayor ka ng isang bayan o isang lungsod kagaya ng City of Manila. Di ba? Mayor ka dyan. May limitasyon ka. Di ba? May limitasyon ka. Pero, ang binabakbakan mo, isang pangulo. Hindi siya elected lang ng mga taga-Maynila. Si Pangulong Duterte, elected ng Luzon, Visayas, National Capital Region at ng Mindanao at ng bawat mga Pilipino. Sa madaling salita, majority ng taong bayan sa Pilipinas nakuha ang suporta ni Pangulong Duterte. Kaya nga siya naupo diyan bilang Pangulo ng bansa. Di ba?
Tandaan mo ito, Yorme. 2016, tumakbo ka sa pagkasenador. Di ba? Bakit kulelat ka? Bakit natalo ka sa pagkasenador noong 2016? Kasi walang amor ang tao sa'yo. Walang believe ang tao sa'yo nung tumakbo kang senador. Di ba? Walang amor. Ngayon, tumakbo ka muli sa pagka-mayor ng Maynila, year of 2019. Nanalo ka dahil ang gusto ng tao dyan, tunay na serbisyo, tunay na lingkod bayan, hindi lingkod epal na politiko. Di ba, Mayor? Hindi yan ang gusto ng mga taga-lungsod ng Maynila, ng mga kababayan natin dyan sa lungsod ng Maynila. Ayaw nila sa trapo, ayaw nila sa mga politikong paepal. Di ba? Ayaw nila yan. Di ba, Yorme? Ayaw nila yan. Kaya ka nga binoto dyan eh. Kasi kung gusto ng mga taga-lungsod ng Maynila na politikong epal, politikong papansin, madali lang naman eh. Nandiyan dyan naman si Erap, di ba? Nandiyan si Mayor Lim nung dati. Nandiyan dyan si kung sino-sinong kalaban mo noon. Bakit hindi na-atras yun? Bakit hindi nanalo mga yun? Kasi sawa na sila. Dahil pinakitahan mo ng magandang attitude mo at nangako ka ng mga magagandang pagbabago. Di ba? Kaya ka binoto. Di ba, Mayor? Ngayon, nung nanalo ka, medyo maganda-ganda ang ginagawa mo. Maganda-ganda yung mga project mo. Medyo umangat ang pangalan mo. Di ba? At isa ako doon sa umididulo sa'yo. At isa ako sa bumilib sa'yo. Di ba? Isa ako doon sa bumilib sa'yo, Yorme. Pero, nung kalagitnaan, nung habang nagtatagal ang pag-uupo mo bilang mayor ng lungsod ng Maynila, lumalabas ang tunay mong pagkulay. Lumalabas ang tunay mong anyo. Di ba? Kahit na sinong politiko, kahit na hindi politikong tao pag pinuri ka ng isang presidente ng Pilipina, ng isang kapitan, tuwang-tuwa na yung taong yan Mayor, pinuri ka. Tuwang-tuwa ka na. Lalo pa kaya ang pumuri kay Isko dati, si Pangulong Duterte. Ngayon, ang tenga niya umabot ng kalaki. At maliban doon, yung yabang niya, umangat sa ulo niya. Pumasok sa bunbunan niya, pumasok sa kokote niya, na siya lang ang magaling na mayor sa buong Pilipinas. Yan ang datingan mo, Mayor Isko Moreno. Pero ang totoo, isa kang Oo. Ha? Kung magaling ka, bakit nagkakaletse-letse mga vaccination ka sa lungsod mo? Ha? Bakit nagkakahetot-hetot dyan? Bakit dito sa Baguio? Ha? Dito sa lungsod ng Baguio, maayos ang palakad dito. Hindi nagkakagulo sa vaccination. Hindi nagkakaletse-letse rito. Bakit? May disiplina ang tao rito. At higit sa lahat, kung anong sinabi ng lungsod ng Baguio, ng city government namin, ganito ang araw, ang punta ng mga magpapabaksin, yung mga binigyan ng papel at binigyan ng code number, yun lang ang pwedeng pumunta. Sinusunod yun ng mga tao. At higit sa lahat, Mayor Isko, pag ikaw nag-announce, halimbawa lang, mayor ka, total mayor ka, pag ang isang mayor nagbigay ng pasabi sa mga tao niya, pag nagbigay ng signal ang isang mayor sa isang bayan, kahit na hindi lungsod, at sinunod ng mga tao, at doon pupunta sa ganun area, ang ibig sabihin ng mayor, nire-respeto ng mga taong mayor na yan. Nire-respeto. Nire-respeto. Bakit ikaw mayor? Bakit nagkakaletse-letse dyan ang patakaran mo? Bakit nagkahindot-hindot? Tapos ngayon isisisi mo sa administrasyon ni Duterte. Bakit? Ito ang sabi niya. Ang sabi nito. Ang sabi ni Mr. Bean, Sir Nino, paalala lang, baka ipaaresto ka na naman ni Yorme. Sabagay, di naman ka naman natatakot. Alam mo, hindi si Yorme ang nagpaaresto sa akin, ang korte. Okay, Master Bean?
Ano sasabihin mo naman, kaibigan, na baka iparesto na naman ako ni Yorme? Mag-file na muna siya ng kaso. Mag-file na muna ng kaso si Yorme bago niya ako iparesto. Di ba? Ngayon, nakita naman ng mga tao niya kung anong persa ko din at hindi ako pinabayaan ng mga pamilya ko, hindi ako pinabayaan ng mga abogado ko. Ngayon, ako ba matatakot na pa-aresto niya? Mag-file na muna siya ng kaso. Ganun kadali yun. Pero kung wala siyang ipapile na kaso, hindi niya ako pwedeng ipadampot basta-basta. Bawal yun. Di ba? Eh ako may warrant ako kaya ako sumama. Di ba po yun? Ha? Doon sa nag-comment, sinagot po kita. Ha? Sinagot kita. Okay? Hindi ako pwedeng ipahuli ni Yorme kung walang warrant. Mag-file na muna siya ng kaso sa akin. At unang-una, si Pangulong Duterte nagsabi na nakabrief si Isko, na nagpakita, parang tinitignan niya yung bayag niya. Pero wala naman siyang pinangalanan. Di ba? Pero, kung isi-search mo, sino bang mayor na may ganun litrato? Sino bang may ganun na mayor? Siya. Di ba? Common sense na lang.